Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo din. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, patakbong pumunta si Maria Magdalena kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus. At sinabi sa kanila, kinuha sa libingan ng Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala. Kaya si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo. Ngunit si Pedro ay naunahan ng kasamang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niya nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyan dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino at ang panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating. Nakita niya ito at siya'y naniwala. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. And Merry Christmas. Batiin mo yung katabi mo, sabihin mo, Merry Christmas, brother. Merry Christmas, sister. Tayo po ay nasa octave ng Christmas, no? At tama-tama lang po yung ating santo na ipinagdiriwang ngayon, si St. John Apostle. Bakit? Sa 12 apostol ng Panginoon, si St. John lang po ang tinawag na the Beloved, ang minamahal kong alagad. Napakaganda, di po ba? Siguro nga, dati o minsan kapag naglalagay tayo sa sulat, di po ba? Sumusulat tayo, di kaya? Ewan ko, nag-chat tayo, nag-email tayo, sinasabi natin, ang minamahal mong asawa, ang minamahal mong anak, di po ba? Ang minamahal mong kapatid. Yan, brother, sister. Napaka-importante yung adjective na minamahal o adverb, no? Na minamahal mo. No? Beloved. No? Napakagandang pakinggan. Pero, napaka-importante rin malaman paano ba tayo magiging beloved. At pag sinabi mong beloved, ibig sabihin, yung taong yun ay special sa iyo. O ba? When someone is beloved, means that person is special to you. Sabi nga sa kanta, especially for you. O ba? At alam niyo po, no? Sa ating buhay bilang Kristiyano, napaka-importante din na merong mga taong nagmamahal sa atin. Yee! Diba? Importante yan. Kasi, no, yung mga taong yun, na nagiging special sa atin, it brings out the special in us. Diba? Our value, our worth as a person, no, becomes worthy dun sa mga taong talagang nagmamahal sa atin at special sa atin. Mayroong isang kwento ng isang bata na nagtanong sa kanyang tatay. Sabi niya, "Tay, gaano ba kahalaga ang buhay ko?" Sabi niya sa tatay niya. Ano yung sabi ng tatay? Anak, pumulot ka ng isang bato dyan. So, kumuha siya ng bato. Sabi niya, "Anak, pumunta ka sa palengke at
tumayo ka doon sa gitna, dala yung bato na yan. Na huwag kang magsasalita. Basta, hawakan mo lang yung bato at bumalik ka sa akin. So yung bata, sumunod sa tatay, pumunta sa palengke, dala yung bato. Maya-maya, may isang lalaki na nagtanong, magkano yung bato mo? Hindi siya umimik, no? So sabi ng lalaki, sige, total, kailangan ko yan sa tindahan, itong 10 piso para sa yung bato. So kinuha yung bato. Bumalik siya sa tatay niya. Tay, nagkaroon ako ng 10 piso. Kuha ka uli ng bato. Tapos kumuha siya. Sabi ng tatay niya, pumunta ka naman sa may museum. Doon ka naman, tumayo ka uli. Doon sa museum, sa gitna ng museum o museo, at ganoon lang gawin mo. Huwag kang magsalita. Doon ka sa gitna, dala mo yung bato. So pumunta siya sa museo. Hanggang hindi nagtagal, may isang lalaki nagtanong, uy, mukhang ano tong bato mo Sabi sa kanya, bayaran ko, 500, okay lang ba? So hindi umimik yung bata. So binigay niya 500, kinuha yung bato. At bumalik yung bata sa tatay. Sabi niya, tay, binigyan ako ng 500 sa bato. Sabi ng tatay, kita mo? Kumuha ka ulit ng bato. Kumuha siya ng bato. Pumunta ka naman sa gumagawa ng alahas. Doon ka ulit, tumayo ka. Huwag kang magsalita. At bumalik ka ulit sa akin. Pumunta siya doon sa nag-aaral ng alahas. Ganun ulit, tahimik siya, dala-dala niya yung bato, nakita na mag-aalahas. Sabi niya, mukhang magagamit ko yan itong batong ito. Mukhang precious itong bato. Sabi nung mag-aalahas sa kanya, bata, magkano yung bato? Siyang mumik. Sabi, mukhang ano itong bato mo, no? Sabi, sige, bigyan ko. Biling ko ng 10,000. At binigay niya yung 10,000 sa bata. Yung bata, bumalik sa tatay, tuwang-tuwa. Kahit tayo naka 10,000 ko. Sabi niya, ngayon anak, alam mo na kung anong halaga mo. Tingnan mo, di ba? Sabi nung tatay sana, nung pumunta ka sa palengke, magkano binigay sa iyo? 10 piso. Pumunta ka sa museo, 500. Pumunta ka sa mag-aalahas, binigyan ka ng 10,000. Anak, hindi ko mo ba nalaman na ang halaga ng iyong buhay nagdidepende sa mga taong nakapaligid sa iyo? Kung mga nakapaligid sa iyo, wala kang kwenta, 10 piso. Pero sa mga taong nagpapahalaga sa iyo, nagmamahal sa iyo, you are priceless. You are worth more than that. Sabi niya, anak, piliin mo kung sinong kakikisamahan mo. Piliin mo kung sino yung mga taong nagmamahal sa iyo. Kasi doon mo makikita ang tunay mong halaga sa mga tao nasa paligid, sa mga taong nagmamahal sa iyo. Di po ba? Si San Juan Bautista, San Juan Evangelista, naging beloved siya. Bakit? Hindi dahil para lang sa kanya. Dahil lagi siyang kasama ni Jesus. Sinong kasama ng Panginoon sa krus nung siya'y nakapako doon? Sinong apostol naman nandoon? Si San Juan. Hindi po ba? Kaya tignan niyo naman. Kapag ikaw ay nasa taong tunay na nagmamahal at espesyal, pati ikaw nagiging espesyal dahil din sa kasama. A true beloved and special friend or loved ones is the one who brings out the best in you. Ang
Ang tunay na nagmamahal at espesyal sa iyo ay yung mga taong ilalabas yung espesyal sa iyo sa buhay mo. Hindi titingnan yung pangit mo o yung kapintasan mo, kundi ilalabas nila yung maganda sa iyo. What is best in you. And you will become a better person. Kaya nga yan, napaka-importante. Saan ba natin ibinababad ang ating sarili? Pag ang manok ibinababad sa toyo, anong tawag mo doon? Mga kusinero dito. Nako, pang hindi kayo marunong magluto Ang manok, pag binabad mo sa toyo, anong nangyayari? Nagiging adobo. Diba? Ang isda, pag inano mo sa asin, anong mangyayari? Tuyo. Di ba? Ang isda na nilagay mo sa yung anuhan, sa coal, sa mga huling, ano mangyayari? Smoked fish, Di ba? Pero, iisang isda pa rin yan. Iisang manok pa rin yan. Pero dahil nilagay mo sa toyo, nilagyan mo ng asin, nag-iiba yung karne. So, ganun din ang tao. Kapag ilagay mo ang iyong anak sa mga barkadang walang pasaway, don't expect na yung magiging anak mo hindi pasaway. Kapag yung anak mo hinayaan mong mababad sa social media, buong maghapon, don't expect na yung anak mo ay magiging masunurin sa iyo at susunod sa iyo. Kasi doon mo hinayaan, doon mo binabad yung tao. So ganun din sa ating buhay, mga kapatid. Kung saan natin nilagay ang ating sarili, ganun tayo. Kaya sana, ngayon alam nyo, napaka-importante na magsimba araw-araw. Magdasal araw-araw. Magrosaryo araw-araw. Kasi, ibig sabihin na nagdadasal ka, nagrorosaryo ka, nagsisimba ka, sinasawsaw mo, ibinababad mo yung sarili sa Panginoon. Hindi po ba? Yung maputing damit, kapag ka madumi na yan, saan mo binababad? Sa zone rocks, para lalong pumuti. Yun ang karapatan. At sana gayahin natin si San Juan Bautista. Sana Evangelista lang, ibang Bautista na sabi. Si San Juan Evangelista na naging minamahal ng Panginoon dahil nakababad parati sa Panginoon. And God will take out, pull out the best, the special in you.